Kaya ang tingin ninyo sa lahat ng bagay ay bayad dahil diyan umiikot ang buhay ninyo. Okay? Dahil ang tingin nyo sa lahat ng bagay ay bayad kasi diyan umiikot ang ano nyo. Kasi nag-aantay kayo ng bayad. Yun kasi kayo. 'Di ba? Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Kaya kayo bintang kayo ng bintang ng bayad kasi kayo nag-aantay ng bayad. Ang masama nito, willing kayo magpabayad na mali pero hindi pa kayo nababayaran. Yung mga nasa top tier lang nyo, posible meron. Pero kayo, mumu. Yung nalaglag sa pinggan, yun ang tinitira nyo. Mumong ensimada. Masakit, di ba? Pero yan, exactly, basahan according to SAS. Ang pinapaka Ronald Evangelista, maraming salamat. 14 months na member na siya. Uy, may nakaalala. Thank you, Ronald Evangelista. Sabi ni Barack Naria, AC/DC doctrine, yes. Pero itong mga AC/DC doctrine, mas may pagkaano pa to eh. Yung iba, mas mataas pa eh. Katulad nung isa na nasa dating sa mainstream media na naging vlogger, no, 'di ba? Ganun eh. Pero itong iba tong sinasabi ni Maharlika, mas mababa ito dito sa mga AC/DC. Mababa to, Bright Naria. Ano talaga ito? Ito yung nag-aantay ng mumu. Basahan. Ninyo sa mga pamilya ninyo, pinambabayad ninyo sa kuryente, pinangkakain ninyo, lahat, okay? Lahat yan ay produkto ng bayad sa inyo. Wala kayong pinaghihirapan dahil nga wala naman talaga kayong taglay na talino. Ang silbi nyo lamang sa buhay ng gobyernong ito ay maging basahan. Kung may kalat, kung may dumi, kayo ang gagamitin upang linisin ang kalat. So ano ka? Troll. Di ba? If you want to be treated like a vlogger, act like a vlogger. If you're acting like a troll, they will treat you like a troll. Yan ang totoo. Basahan. Basahan ni Bongbong Marcos. Yan kayo. Uulitin ko. Basahan ni Bongbong Marcos. Kung ano ang kinalat niya, kayo ang gagamitin. Mga basahan ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi nyo nga makanti, 'di ba? Dominador. Nakita nyo ba kami? Nakita nyo ba kami ni Thinking Pinoy nung panahon ni Duterte, 'di ba? Kinikriticize namin ang gobyerno. Kinikriticize namin ang mga cabinet officials. Noon, 'di ba? Panoorin nyo, puntahan nyo yung Facebook ng Kantok, 'di ba? Kayo ngayon ay mga basahan. Yon, alam mo, ang ganda nung sinabi ni Sas din ulit diyan, ha? Dapat ganoon. Ha? Kahit si Duterte pa yan, criticize mo. Huwag kayo yung parang para kayong nanghihingi ng limos. Para kayong nanghihingi ng views. Kung mali, mali. Tama. Ako, hindi ako natatakot dahil may mga vlog ako, binrin ako rin si PRRD. At meron akong mga vlog na pinuri ko si Marcos. Alam nyo yan. So, doon tayo sa prinsipyo. Hindi ibig sabihin, pinuri mo, lagi siyang tama. At hindi ibig sabihin, binanatan mo, lagi siyang mali. Dapat ganoon. Kakainin kayo ng sistema. Magagaya kayo sa politiko, trapo. No? Wag na kayong mangarap na magiging Thinking Pinoy kayo sa buhay ng mag-asawang Marcos. Dahil hindi mangyayari yan, dahil nga basahan lamang kayo ni Bongbong Marcos. Na-demote, sabi ni Mama Bear, hindi na ensimada, basahan na. Ako mumu. You will never, ever, 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 ever become Thinking Pinoy. 'Di ba? Kahit babuyin niyo pa ang pagkatao ko, mula talampakan hanggang dulo ng hibla ng buhok ko, hindi kayo magiging si Thinking Pinoy. No? Kaya hindi niyo kaya, 'di ba? Pero alam mo, may side may side ba na to si Sas? Posibleng ang pinariringgan niya dito is si Jared, no? Hindi ka magiging si Thinking Pinoy, Jared. Parang ganun, ha? Well, ako, iba naman ang sa aking pananaw. Yung mga nasa gilid, yung mga nakikisaw-saw, alam mo sila yung maingay, yung nasa gilid, na hindi naman pinapansin, na yung iba bumalimbing lang. Yan sila, dyan sila. Pero, wala, irrelevant sila. Ako, at least, I admit, si Jared medyo ando doon. Although, hindi siya talaga magiging Thinking Pinoy, but he's up there. Hindi katulad itong mga dugyot vloggers na basahan. Sila yung nasa isip ko na sinasabihan ni Sas. Yung talagang sausaw lang dito, sausaw doon. Diba? Kita nyo, bakit kayo ang nagsasalita laban sa akin? Bakit hindi si Thinking Pinoy? 'Di ba? Kung gusto talaga nilang madurog ako, 'di ba? Bakit hindi si Thinking Pinoy ang kanilang pagsalitain laban sa akin? Alam nyo kung bakit? Kasi si Thinking Pinoy ay may utak, no? May utak.
Sas, parang sinasabi mo, si Thinking Pinoy may utak, si Jared bobo. Hindi niya sinasabi yun, ha? Parang ako lang, baka sabihin, pinagbibinta. Hindi, parang ganun ang datingan sa akin, eh. Sabi, ay, hindi ko kaya magsalita dyan. Puputukan ako sa mukha niyan. Parang ganun ang datingan. Si TP, ganyan ang drama. Bigay mo kay Jared, bobo yan, eh. Pagtatanggol niya yan. Pag pinagtanggol niya, paglalaruan ni Sas, di siya naputakan sa muka. Ako andito pa, kuya-kuya-kuy. Ako nakikinabang ng mga karapatan ng isang prinsipe. Di ba? Nautakan ka, Jared! Ay, nako, galing. Nautakan ka na, TP. Siya kumukuya-kuy. Ikaw, putok-putok na mukha mo. Hindi yan magiging basahan lamang katulad ninyo. 'Di ba? Kayo, mga vloggers ni BBM, kayo ay mga basahan ni Bongbong Ay, hindi daw prinsipe, prinsesa. Ayaw nga, prinsesa. Oo, correct. Marcos. That's it, pansit. Ngayon, ba't hindi kayo nagsasalita laban sa issue ng walang resibo na liquidation na bilyon-bilyon every year ng Senado at Kongreso? Dahil ba kayo'y nakikinabang? Or dahil may mga masasaktan na mga congressman at senador kapag kayo'y nagsalita? Hindi kayo nagsasalita. Hindi sila makasalita about audit. Wala talaga eh. Wala silang mailalabas dyan. Alam mo, meron ako narinig dyan kay Jared one time. Okay si Sas. Ay, okay daw si Sara. Okay daw. Kaya lang sana wag niyang kampihan ang China. Wow. Kunwari kampi kay Sara para hindi halata. Pero idinikit siya sa China. Di ba ganyan ang script nyo? Yan ang ending script nyo. Para manalo si Romualdez, Tambaluslos, or si Tulfo. Anong gagawin ninyo? Ididikit nyo si Sara, ang Duterte sa China. Ginagawa mo naman kaming tanga, Jared. Salita. Bakit? Hindi ba dapat ito ay maging issue ninyo? Dahil taxpayers din kayo. Ayun ay kung totoong taxpayers kayo, Diba? Bakit? Bakit ako ngayon ang tinitira ninyo tungkol sa issue na yon? Dahil nga kayo'y basahan, no? Basahang vloggers. Diba? Ginagamit kayo ng mga politiko para maging basahan nila. Diba? Wala kayong naging issue. Wala kayong issue ng bayan na ginawa ninyo. Wala kayong expose sa mga katiwalian sa gobyerno, 'di ba? Kasi parte kayo ng katiwalian ng gobyerno. Natatakot kayong bumangga sa mga magnanakaw dahil kayo ay mga benepisaryo ng mga magnanakaw. Dahil nga kayo'y basahan ng mga politiko, basahang vloggers ni Bongbong Marcos. Masakit. Gusto nyo saktanan ng damdamin? Ay, magaling ako dyan. Kahit isa sa inyong mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos ay hindi magiging Thinking Pinoy. No? Kita nyo, pinopromote ba kayo ni Thinking Pinoy? Anyone? Sino sa inyo sa mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos ang pinopromote ngayon ni Thinking Pinoy? Sino sa inyo ang pinopromote ni Thinking Pinoy? Alam mo, sa amin, sa hanay ngayon, bagamat sa sitwasyon ng mga vloggers ngayon na mga galit sa tambaluslos, bagamat dati magkakaiba kami ng paninindigan at sinusuportahan nung eleksyon, pero nakikita nyo hindi man kami agree sa lahat ng mga bagay-bagay, pero kami mismo nababanggit namin at napopromote namin ang isa't isa dahil kami ay naniniwala na ito talaga ang aming advokasya. Ilantad ang kalokohan ng tambaluslos. Nagpo-promote kami isa't isa. Maybe not directly, pero nababanggit namin isa-isa. Minsan nakakapanood ako Uy, nabanggit ako. Sila nababanggit ko. Nagbabanggitan kami ng pangalan. Diba? Pero hindi kami magkakasundo nung eleksyon. Iba-iba kami ng susuportahan. But one thing in common, nagising pare-parehas. Including Sara. I'm sure gising na si Sara. Alam niya na ang totoong kaibigan, alam niya na ang totoong kaaway. Kasi baka mamaya yung ibang DDS, akala niya kaaway niya dati. Hindi. Kayo, may suportahan ba? Sinuportahan ba kayo ni TP? Diba? Ang layo na sitwasyon natin. Diba? Bakit wala kahit isa sa inyo? Ngayon, alam mo kung bakit? Dahil nga basahan kayo.
Hindi mahilig si Thinking Pinoy sa mga basahang vloggers. Masakit. Ilang beses inulit, basahan. Na katulad ninyo. Ganun yun. Diba? Diba? Nakita niyo, nire-repost ba kayo? May sabi dito, El Borradog, medyo may problema lang pag pinagtanggol ng vlogger si Tulfo. Hindi ko po pinagtatanggol si Tulfo. Gaya ng sabi ko, kahit nga si PRRD, tinira ko dati. At may mga panahon, pinupuri ko pa nga si BBM. Depende po yan. Wala po para sa akin sa isang tao. Depende sa issue at prinsipyo yung kanilang tinayuan. So, kung maganda ginawa ni Tulfo, okay yan. Kung mali, mali. Pero kinampihan ko ba si Tulfo? Pinagtanggol ko ba? Hindi. Alam nyo yan sa mga matagal na nanonood sa akin dito. Baka bago ka dito, El Borradog, ha? Or baka iba sinasabihan niya. Medyo, ano ka lang, wrong topic ka. Hindi po yan ang topic ngayon. O, iba po ang topic. So, focus po tayo sa topic. Thinking Pinoy? Hindi ba? Sa hierarchy ninyo dyan, ang pinakamataas si Thinking Pinoy. Di ba? Nandito kayo, Andito kayo, ito si Thinking Pinoy. Bakit hindi kayo pinopromote ni Thinking Pinoy? Di ba? Bakit yung mga issue ninyo laban sa akin ay hindi ginagawang issue ni Thinking Pinoy? Naniniwala kayo dahil nag-aaral lang siya. Ulul. Matalino yung tao, yung mga pinag-aaralan niya ngayon sa first year, alam niya na yan. Dahil ikalang beses niya na itong gagawin sa buhay niya. Diba? Kaya hindi kayo pinapatulan, hindi kayo pinopromote ni Thinking Pinoy, dahil nga basahan ang inyong issue. Wala siyang time para sa mga basahang katulad ninyo. So, ayun lamang, no? Gusto nyo pa? Marami pa akong bala laban sa inyong lahat dyan. Tama na, kawawa naman, Sas. Sabihin nyo lang at mag-uhubaran tayo ng maskara. Oy. Diba? Hanggang ubusan tayo ng ubusang lahi. Pwede ko lumaban ng ubusang lahi sa inyong lahat. Diba? Kaya ko yan. So, ayan. Kamusta yung mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos? Anong gusto nyo? Sagutin nyo si Sas, ha? Sagutin nyo si Sas sa issue. Huwag yung pagtira kay Sas. Naku, wala kayong kalalagyan. Tsaka, alam mo, binabati ko yung mga trolls ng Dilawan, nandito sila. Welcome. Okay yan kasi malay nyo. Kasi maraming mga nanonood sa amin. Sinasabi dati ay ganito, ayaw namin sa inyo. Pero ngayon gusto na namin, nagising na kami. Malay nyo, dumating ang panahon, kayo mga Dilawan vloggers, ay Dilawan trolls na nandito, ma-convert namin. Makita nyo talagang wala na. Hindi na mananalo sa eleksyon ng mga Dilawan. Barangay captain or maybe local election. But national election, malabo na ang Dilawan. Meron nagsabi naman dito, Coach, ang boring mo. Iba talaga si Banat Bay. Ay, iba si Banat Bay. Totoo. Magaling yun si Banat Bay. Oo. Hindi mo kami mapapag-away. Hindi, totoo yan. Napakagaling. Bilib ako kay Banat Bay. Bilib ako ron. Ang galing nun. Follow nyo po si Banat Bay. Nasa top tier yan po ng mga vloggers ngayon. He is one of them. He is one of the top. Support nyo yan at malaking maitutulong yan sa pagbulaslas ng mga katiwalian ng mga tambaluslos. Magaling yan si Banat Bay. Sobra galing yan. Ang atake niya talagang masa. At alam niya ang nangyayari sa loob. So, support si Banat Bay. Magaling, napakagaling yan. Sabi naman dito, yung balimbing na alatiris, unti-unti ring nagigising. PRRD Yorme, hindi totoo yan. Hindi nagigising yan. Nagigising sa views. Alam na nila na lumilipat na ang views. Yan yung warning ko sa mga vloggers. Huwag kayo pauto sa mga vloggers na yan. Hindi po sila nagigising. Nagigising yan dahil alam nila paubos na ang views doon. Ang trending ngayon, paputok na ang DDS. Ramdam nila yan. Unti-unti iiwanan nila yung bangka doon. Huwag kayong papabudol sa mga vloggers na balimbing na yan. Huwag. Kasi pag dumating ang eleksyon, lumipat na naman ang agos doon, nandoon na naman yan. Palganong-ganon lang yan. Huwag kayong makinig dyan. Huwag kayong makinig sa vlogger na yan. Walang prinsipyo yan. Review channel, sakto yung sinabi mo. Ang pagkain yan, views. Ang prinsipyo niyan, views. Huwag niyong anuhin yan. Totots Flores, shout out sa iyo. Thank you po. New subscriber. Gayahin naman natin. Sa mga hindi ko po subscriber, kayo hindi tunay na galit sa mga tambaluslos kung hindi kayo naka-subscribe kay Coach Oli. Subscribe. Totots Flores, thank you. Gusto nyo pa? Gusto pa. Pwede naman. Bakit hindi nyo sabihin ang totoo ninyong pagkatao sa publiko? Diba? Yung isa dyan, hindi nga makapag-live. Hindi na makapag-post ng kanyang current pictures. Kasi nga natatakot. Diba? Kasi nga either baka may tinatakbuhang utang
Or baka alam mo na, tsaka, or talagang manggagancho. Tingnan naman yan. Sino si TP? Baka iba na itsura ngayon. Tapos yung yung mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos, you will never get promoted, no? By Thinking Pinoy. 'Di ba? Hindi kayo itataas sa pedestal ni Thinking Pinoy. Dahil aminin niyo na 'yan, no? Kapag hindi kayo na-promote ni Thinking Pinoy diyan, yung mga pinagsasabi niyo, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa issue ninyo dahil kayo nga ay basahan, basahang vloggers. You are the most disposable among all the vloggers. Kayo mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos. Masakit yun. Rap TV, maraming salamat po. Nag-subscribe na, Coach Team Replay lang. Thank you, Rap TV. Sakit nun, di ba? Disposable. Kanina, basahan. Ngayon, disposable. Masakit yun, di ba? Kumbaga sa isang relationship, disposable ka. Pag tapos na gamit sa'yo, wala ka na. Ang tanong, gaano kayo katagal ang gamit? Kung ikaw ay talaga mahinahinang troll, baka isang issue ka lang, dinispose na kayo. Masakit yun. Samantalang nakikita mo yung iba, buhay prinsesa. Ikaw, hindi ka man lang mapaghandaan ng maayos-ayos na pagkain. And si Mada, mumu pa. Wala na kayo. Hindi nyo kayang gumawa ng isang expose na katulad ng Love the Philippines fiasco video. Hindi nyo kayang banggain ang Kongreso mismo at ang Senado dahil nga kayo ay basahan lamang ng mga vloggers ni Mark. Diba? So yun lang. Sabi ni MGM, hindi coach, magaling ka din, sorry, pares kayo ni hindi, magaling yun. Magaling si Banat Bay talagang. Idol ko yun. Kapatid ko na idol ko pa. Magaling, bata pa lang yung kasi risk taker na yun si Banat Bay. Kaya ang agang natuto sa buhay. Kaya totoo yan, napakagaling nun. Hindi ako hindi dahil pinupuri ko dahil kapatid ko. Ganun na siya, bata pa lang. Madiskarte. May mga sabi ng isa, meron daw sa inyo estepador. Kita mo na? Meron pala sa inyo diyan ng mga vloggers ni Marcos ang estepador. Pangalanan mo na, sino yung estepador? 'Di ba? Batuan ng issue. Kaya naman natin 'yan, no? Kaya nyo? So, ayun lamang po, no? So, ayan po sila, mga basahang vloggers ni Marcos. Wala nang quality sa inyo, 'di ba? Yung pinaka-quality sa inyo, si Thinking Pinoy, no? Yung the highest of the highest of the highest of them all sa inyo. Nasa London, wala nang pakialam sa inyo. Dahil si Thinking Pinoy. Thank you, Review Channel, Ayan. May sinabi ni Sas, wala nang quality sa inyo. Yung mga quality, dati doon, sa kampo ron, maaga nagising. Yung mga naiwan doon talaga, basahan. Paano kasi, nakaasa sila sa Agos. Ganun po yun, Sas. Halimbawa, may mga kasamahan kami dati na kasama lang namin. Tapos, umagos ang Tito Vic and Joey. Punta sila doon. Ganon. Kaya yung quality na sinasabi ni Sas, wala na eh. Maagang nawala. Yung natira doon, yung mga taong nasa Agos. Tingnan mo, nagkaroon ng trending ngayon sa Tito Vic and Joey. Biglang, pang! Di ba? Iba kasamahan namin dati, kakampi pa, pinagtatanggol pa si Isko. Tapos, na-issue si School Buko, lipat na. Paano andun ang views? Pero kung tiningnan mo yon, yes, mataas ang quality, mataas ang views, just like Ben Barubal. But quality, just like Ben Barubal. Pinapansin ba sila? Hindi. Ang tingin sa kanila, troll, because they act like trolls. Ano ba talaga? Political vlogger, TBJ vlogger, bantag vlogger, ano ba talaga? Pati yung tao nako-confuse. Ano ba tayo nitong tao na to? Isa ang tayo nila, views. Quality, like Ben Barubal. Views, like Ben Barubal. May utak yan. Hindi yan papatol. Hindi yan papayag na gagawin lang siyang basahan. Okay? Kayo. Sakto yung sinabi mo, Review Channel. Ganyan kayo ka-chief. Kayong mga basahang vloggers ni Mark. Willing kayo. Correct, Criselda Reyes. Kayong gamiting basahan ng mga vlogger na willing kayong gamiting basahan para kung may kalat ang mga magnanakaw, kayo ang maglilinis. Ito, hindi lang sa mga ensimada na dapat tumanim to sa mga kapwa ko vloggers. Mababa ang tingin sa inyo.
Na pag may kalat, kayo ang tatawagin para maglinis. In short, they don't respect you. Kasalanan ba ng politiko yun? Hindi kasalanan mo. Hindi si Maharlika, hindi si Sasa. Kayong mga vloggers, arting trolls kayo eh. Arting basahan kayo. So, kung umaarte ka parang basahan, palagay mo ititreat ka nila parang carpet? Hindi. Basahan ng treatment sa inyo kasi basahan kayo gumalaw. Eh kung kayo ay umarte parang Egyptian carpet, uy, may tatak. Itatrato kayong Egyptian carpet. Kaya ang tawag sa inyo ay basahan. Basahang vloggers ni Marcos. Maraming salamat po. At iwasan ang mga basahan. Well, actually, pwede mo rin gamitin yung mga basahan. No? Yan naman ang purpose ng mga basahan, ang linisin ang kalat dahil nga mas madumi pa sila. Sas, mali ka dyan. Dito sa bahay namin, ang basahan, di namin ginagamit sa kalat. Kasi ang ginagamit namin sa kalat, walis. Yung basahan namin, dun sa tae ng aso ko. Yun yung pandampot, yun yung panlinis. Sa tae. Sa tae, hindi yun sa kalat. Sas. Bakal magkaiba tayo, ha? Iba yun. Sabi ni Evelyn D., Janitor Fish. Kaya po, sa mga manunood ko, malapit na po ang paghuhukom. Ay, hindi. Malapit na po ang paglipat. Markahan nyo na yung mga basahan dahil lilipat yan. Especially yung mga balimbing vloggers, lilipat yan. Pag angat ng mga Duterte, lipat din yung mga yan. Kasi for the views. Ingatan nyo po, markahan nyo na po yung mga basahan. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Review channel, malapit nang mapuno ang salop. Marami pa rin trolls, andito sila nasasaktan. Aratilis, nasasaktan dito yung mga trolls eh. Kasi reality, halo yung trolls dito, meron talagang dilawan. Totoo naman. But do you think Trillanes or Rojas will win for Senate? Come on. Are you kidding yourself? Huwag mo lokohin yung sarili mo. Barangay captain, oo. National election, malabo. Gising na tao sa mga kalokohan nila eh.